na gobyerno ni Lisa Tanas na isang kidnapper, si Marcos Jr. na isang polboronic, tawatan, lahat na ng kasamaan, tinalbogan nyo, si Judas, si Satanas at lahat ng mga demonyo sa mundo, tinalbogan Ito nyo. nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ngayon, pinigilan yan ng gobyerno ni Kuting Jr. sa pakikipagsabwatan ng ininstall nila na isang tau-tauhan ni Marcos Jr. na si Uy. So pinagbawalan nilang gumamit ng kitchen at mga palangga. Ang ginawa pa nila ay in-instructionan, di ba, ang mga government employees like yung mga kapulisan, mga kasundaluhan o mga taong gobyerno, meron silang gasoline allowance charge to the government. So in-instructan, ayon kay Gov Edwin Hubahib, na pinagbawalan na in-stop yung pagpapagasolina. Anong ibig sabihin dito? Panggugurgur talaga. Gugurgurin talaga dahil sobrang bitter, loser, bangag at alam nilang tatanggalin na sila ng taong bayan. Soon. Kaya lahat ng panggigipit ginagawa ng jutang Genimes na gobyerno ni Lisa Tanas na isang kidnapper, si Marcos Jr. na isang polboronic, tawatan, lahat na ng kasamaan, tinalbogan nyo, si Judas, si Satanas at lahat ng mga demonyo sa mundo, tinalbogan yung mga inayupa kayo. Ngayon, mga kababayan, at inatasan pa, based sa information na nakuha ni Gov, ang mga PNP, ang mga kapulisan na harangin ang mga participant o yung makikiisa doon sa maisog rally. Kapag nakita nila na grupo-grupo, naka-truck, naka-jeep, or kahit daw naka-tricycle o naka-motor lang, na more than 1, 2, 3, yung tao, kung alam nilang pupunta, ay haharangin nila. Ganyan kayo ka-loser, Lisa, dahil tatanggalin kayo ng taong bayan, jutang Genimes kayo. Loser bangag, mga hinayupa kayo. Ngayon, mga kababayan, nakita ninyo? You have to speak up. Even you, men and women in uniform, binababoy na kayo ng bangag na mga na presidente at mga gabinete na walang ginawa kundi suminghot at magnakaw, magtrip, mga abuso, gumorgor ng bawat karapatan ng Pilipino. Mga inayupa kayo noong January 28 na nilangaw ang iyong kick-off party, Kuting, na ginayupa ka. Nagpakalat pa kayo ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para sapilitan yung paatinin doon sa luneta ng kick-off rally mo. Huwag kang mag-alala. Wala ka ng kick-off rally dahil kick out na ang susunod. Giatay ka. Kayong lahat na mga bangag. Imagine nyo mga palangga kung bakit nakakagigil itong mga ginayupak na itong panggigipit. Naalala nyo? Marcos Jr., ginamit nyo pa ang pera ng bayan, namigay pa kayo ng ayuda ng AX doon sa luneta para lang may umattend sa inyo. Para masabi na rockstar ka pa ng pulburon. Buha ka ng Genimes mo, Marcos Jr. Kunin ka na sana ng mga uod na nagpupulburon din. Lamunin na sana kayo ng uod na nakapulburon din. Remember that? Mga kababayan? January 28, chinek natin ang mga Facebook page ng mga kapulisan dahil mismong may pulis. May mga taong gobyernong nagbigay sa atin ng impormasyon na Miss Maharlika, si Kuting, ang PCO, ang gobyernong ito, ang Office of the President, ay nagpadala sa amin ng internal memo na magpalit kami ng Facebook profile at ilagay namin ng hashtag na Bagong Pilipinas. Ang jutang gini ng mga diktador, kahit diktahan ninyo, nilangaw kayo, di ba?
Jutang Genemes, gumastos kayo ng milyon-milyon, binayaran nyo, ginamit nyo ang mga kawawang Pilipino, sinamantala nyo ang kanilang kahirapan, doon nyo ibinigay ang Jutang Genemes na mga ayuda na halos kayo lang naman ang nakikinabang, barya o latak lang ang binibigay nyo sa tao para makita na ikaw ay dinudumog pa noong January 28. Pero sa social media, hindi ka nga umabot ng 12,000 views, Marcos Jr. Monitored natin yon 11,000 lang. Natatalbugan ka pa nga ng Boljak TV. Natalbugan ka dahil sinabayan nyo yung kay Duterte, 15 plus something, 15, 16. Ikaw, sitting pangag president, hindi ka man lang umabot ng 12,000 at 50% pa siguro doon nanood sa'yo ay taga-India o troll nyo. Kababayan, mga palangga, balikan natin ang January 28, pinwersa ang mga government employees para umattend sa kanyang kick-off rally sa pilitan. At naalala nyo ang vlog ko na kapag hindi umattend, even though may family day kayo, kailangan nyo pumunta doon dahil kung hindi kayo umattend, tatamnan kayo ng kaso ni Marcos Jr., ng kanyang mga alipores, or gigipitin kayo. Kaya nga ang nagsumbong sa akin noon, Miss Maharlika, supposedly family day namin, pero wala kaming magawa kasi nagpadala ang bangag na presidente ng internal memo na lahat kami ay umattend. Ngayon dito sa Maisog, wala namang internal memo. Kusang loob ng mga taong gustong pumunta dyan. Tapos ngayon, ipapadlock, nag-utos pa kayong ipapadlock ang venue? Nakita niyo mga kababayan? Una, dahil na-alarma sila, sorpresang tinanggal si Governor, then, after that, sinuspende ng 4 hours ang runway, naglagay-lagay espalto ang mga Volvo, naglagay ang mga bangag para delaying tactics, ma-delay nila itong mga magta-travel from where? From Manila para magsuporta. Kung natatandaan ninyo kanina ang vlog natin o kagabi dyan sa Pilipinas, bago kayo natulog, sabi ko sa inyo, nagbigay ako ng halimbawa. Ang sabi ko, kapag bangag, pwede nilang gawing papatayin nila ang power, electric power. Diba, ang halimbawa ko, isang ospital kunyari, ang halimbawa ko, hindi ko na i-connect doon sa rally. Pero ang sabi ko doon na let's say for example, may isang tarpulano, nakaaway nila o galit nila na nakalagay sa ospital, pwede nilang i-switch off ang supply ng kuryente para matsugi si tarpulano. Ngayon sabi ko nga, kawawa naman yung mga madadamay na inosente na nagbe-ventilator at kung ano-ano pa kung i-off nila ang kuryente. Siguro narinig nila yung sinabi ko at ginamit nila sa kasamaan yung example ko. And true enough, mga kababayan. Here, baka hindi nyo pa alam. Dahil, okay. Okay. Okay na. Dahil mga kababayan, ang Northern Davao Electric Cooperative, kung saan ay under niya o nasasakop niya ang Tagum, ang pagdadausan ng Maisog Rally na ito. Ano ang nangyari? 1 hour ago ay nag-post sila, ito po, mga kababayan, yan, Northern Davao Electric Cooperative Incorporated. Basahin ko. Okay, basahin niyo muna. O, ayan. Right? Basahin ko ng bunga-bunga. NGCP unscheduled power interruption affecting Nordeco. April 14, 2024. At 11:30 a.m. kanina dyan, NGCP Tagum Line tripped off. Ongoing line survey is conducted by NGCP crew. Etong kadyutahan na ito ay sinadya ng mga ginayupak para mainitan, mawala ng power supply ang Tagum area. Gaano ka-demonyo, kahayop, kabangag, kasatanas ang mga ginayupak, kamapya ito na dahil may nagrarally,
i-off nila ang supply ng kuryente without thinking na mayroong nagninebulize na mga bata na may asthma at mga matatanda, mayroong nagbe-ventilator, maaapektuhan ang mga ospital. Ito yung example ko kanina. Maapektuhan ang negosyo ng mga taga Davao kung sila ay gumagamit ng, lahat gumagamit ng kuryente. Imagine nyo kung ilang milyon ang pipinsalain ng kabyotahang kabangagan ng gobyernong ito dahil galit sila at ayaw nilang mag-rally, which is nasa konstitusyon natin, nasa Bill of Rights ang freedom to assemble.